Sound check. Yan, hintay lang po tayo ng viewers. Kumusta po kayo? Medyo matagal din tayong hindi nakapag-live. Ayan, mayroon na po tayong viewer. Magandang gabi po sa inyo. Dalawa. Ayan, bago po tayo magsimula, ako po ay lubos nagpapasalamat sa Diyos Ama, sapagkat sa lamang kadlungan ng kaalaman at kagalingan, wala nang iba. Magandang gabi po sa inyo, no? Salamat sa Diyos at nakabalik na tayo sa pag-live sa matagal din na panahon na tayo ay nawala dito sa live show sa Philippine One. Okay po ba ang ating audio? Paki heart lang po kung okay ang ating audio. Okay? Maraming salamat po. Yan, daming nanonood ngayon. 16 viewers kagad. Okay, muli po. Ito po si Ka Pepe, ang inyong spiritual na manggagamot. No? Kaya tayo nag-live ngayon dahil mayroong mga nagchat-chat pa rin. Sa tagal na natin nagla-live dito, may nagtatanong pa rin, no? Hanggang sa kasalukuyan, kung anong abang sintomas na kung may kulam daw ang isang tao. Ayan, kaya bibigyan naman natin sila ng sagot. Kaya lang hindi ko makita yung mga messages. Bakit kaya? Para kung may tanong ay masasagot natin. Kaya wala talaga siyang messages. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang topic natin ngayong gabi, short live, no? Ay ano nga ba ang sintomas pag may kulam ng isang tao? Yan. Talaga naman na ilang taon na rin tayo nagla-live pero may nagtatanong pa rin sa bagay na yan, no? Paano raw malalaman kung ano mga sintomas ng isang tao ay biktima na ng kulam? Madali lang po yan. Basic lang po ang mga babanggitin natin. Pero pag lumabas yung mga messages dito, pwede kayo magtanong. Okay. Para malaman kung kung biktima ka ng kulam, ang mga sintomas ito ay madali lamang tandaan. Unang-una, ang makaranas ka ng kamalasan. No? Na kung iisipin sa iyong katayuan sa buhay, ay talaga namang hindi ka dapat dumanas ng kahirapan. Lalong-lalo na kung magandang yung trabaho, magandang sweldo. No? Mayroong pinagkakakitaan sa buhay. Tapos wala ka namang ginagawang masama. Pero bakit biglang-bigla nakakaranas ka ng kamalasan? At marami ring uri ang kamalasan, siyempre. No? Una na riyan, yung pagkalugi ng negosyo. Di ba? Yung biglang pagkakasakit. Mga problemang sunod-sunod na hindi maintindihan. Yan, isa yan sa mga, ilan lamang yan sa mga sintomas na biktima ka na ng kulam. Ano ang dapat gawin? No? Pagkaganyan. Ang dapat gawin pagkaganyan, maghanap kayo ng manggagamot espiritual. No? Kung meron dyan sa inyo, magpatingin po kayo. Kung wala, pwede nyo po akong i-PM sa FB account ko. Doon nga pala sa mga nagtatanong, sa FB account ko, may chat pa, hindi daw nila makita. Madali lang po makita ang aking FB account. Ayan po. Yan, screenshot nyo lang. Okay, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ayan. Nag-iisa lang naman yung account na yan. Okay, pero kung meron dyan sa inyo, dyan na po kayo magpatingin. No? Pero kung wala, pwede nyo po akong i-PM, baka po makatulong sa inyo, kahit sa maliit na kapamarahanan. Okay, wala man lang. Yun, meron na. Yung kulay green na Japanese character is watching with you. Yan, nakalagay. Excuse me. Ang lamig dito sa probinsya. Okay, at ang malalang sintomas ng kulam ay yung pabalik-balik ka na sa doktor, no? Kahit anong medical exam mo, kahit anong check-up mo, walang makita, hindi malaman, hindi matukoy, hindi malaman kung saan nanggagaling ang sakit mo, no? Ibig sabihin malala na ang iyong karamdaman, no? Pagka ganun, malala na ang kulam sa iyo. Ano ang dapat gawin? Kasi ang mga sakit na gawa ng itim na kapangyarihan, pag sinabing itim na kapangyarihan, marami po Iba ang kulam, iba ang barang, ibang gawa ng elemento, iba po yun. Pag sinabi nga itim na kapangyarihan. Pag sinabi namang kulam, marami ring klase yun. May palipad hangin, may gayuma, dinadasalan ka, niritualan ka. No? Pag dinadasalan ka, depende rin sa dasal. No? Depende sa ibinayad. Anong purpose nito? Diba? Mabel Buwag. Yan, magandang gabi po. Paad po sa FB account. Ayan sa kabilang cellphone. Ayun, nakikita. Meron na.
Salamat sa Diyos, no? Kasi pwede po kayo magtanong, kung may tanong po kayo, sasagutin po natin. No, kasi ang iba, generally, ang alam lang nila kulam, wala na. Ang kulam po ay marami. Marami silang pwedeng gawin. Ligaya Bacani Flores, good evening po sa inyo. Mabel Bua, good evening. At doon sa Japanese character, good evening din sa iyo. Marie Morales, hi, thank you for watching. No? Hindi pag sinabing kulam, yun lang kulam na. Marami po ang mga uri ng kulam. Unang-una yan, yung palipad hangin, bigyan ka ng kamalasan, bigyan ka ng karamdaman, ibabagsakin ng negosyo mo, paghiwalayin kayo mag-asawa, sirain ang relasyon ng pamilya, napakarami. Napakarami. Pag barang naman yan, bubulukin yung katawan mo, sugat na hindi gumagaling, pabalik-balik. Kasi, sa kasalukuyan, no, sa dami nating vlog na ginawa, mga last year pa, no, ilang taon na rin, marami pa rin nagtatanong, no, at naiintindihan naman natin sapagkat talaga namang, ang akala ko nga paulit-ulit na lang yung ating vlog, no, pero talaga palang meron pa mga taong hindi nare-reach. Halimbawa, pag nag-vlog tayo ngayon o nag-live tayo ngayon, meron na may iba tao busy, kaya hindi lang masubaybayan. Okay? Balik tayo dun sa topic. Ang topic natin ngayong gabi ay ang sintomas ng kulam. Kung meron ka na nito, no, maaring ikaw ay biktima na pero hindi mo pa alam. O siya nga pala, dagdag kaalaman dun sa mga babae, makinig kayo maigi. No? Kung ikaw ay dagdag kaalaman po ito, kung ikaw ay isang babae na malinis ka sa iyong katawan, when you say malinis, no? Alam nyo na malinis, no? At nasa proper hygiene ka. Pag sinabing proper hygiene, may medical, regularly nagpapa-check up, or etc. and the likes, no? Pero nakakaranas ka ng pinapabaho ang ari, magpatingin ka na. Baka malala ng kulam mo, hindi mo pa alam. Okay? Doon sa mga nagtatanong kung paano ako manggamot, no? Ako nga po pala si Kapepe, doon sa mga bago, no? Nagagamot tayo online healing through video calls, no? 70% ang ginagamot ko talaga ay nasa ibang bansa. Kahit saan panig ka ng daigdig, no? Basta nasa daigdig lang, wag sa buwan, no? Ay pwede po kayo magpatingin at pwede po kayo magpagamot. 70% ng ginagamot ko ay nasa ibang bansa, 30% sa Pilipinas, may personal, may home service. Depende sa kagustuhan at kakayahan ng mga taong papagamot. Okay? Remy Peronce. Taga saan po kayo, Kapepe, no? Taga-Tagig po ako, pero nandito ako ngayon sa Bicol region kasi meron akong panata, 5 taon, no? Meron tayong pabasa sa nagaganap sa mahal na araw. No? At pagkatapos ito ay maaaring bumalik tayo ng Taguig. Pero saan man kayo naroon, kahit mamaya, kahit pagkatapos ng live bukas, pwede kayo magpatingin. No? Kailangan ko lang ang detalye. No? Picture, birth date at full name. No? I-PM nyo ako sa personal account ko. Sa messenger ko. Ito po yung aking messenger para sa mga nagtatanong. Okay? Ito po ang aking FB account. Oh, screenshot nyo na lang po. Yan, Kapepe. Okay? Ayan, nag-iisa lang yan. Sa mga may doubt naman, pwede kayo mag-video call kung gusto nyo. Okay, so balik tayo, no? Sintomas na may kulam ang isang tao. Unang-una, sinabi ko kanina, ang nakakaranas ka na, yung nakakaranas na ng kamalasan sa buhay, no? Malakas ang negosyo dati, wala ka namang ginagawang kabulastugan, pero sumisirko. Diba? Abot kamay na yung tagumpay, hindi makuha-kuha, para may pumipigil. No? Masayang pagsasama, masayang relasyon, pero nasisira ng biglaan na labis mong ipagtataka. No? At saka yung pamilyang buo biglang nawawasak na biglaan na kahapon lamang ay napakasaya. Di ba? Kaya talaga namang nakakapagtaka. Kaya ang suggest ko dyan, magpatingin kayo sa mga gamot espiritual. Kung meron dyan sa inyo, patingin po kayo. Kung wala, pwede nyo naman po akong i-PM. No? Baka po makatulong sa inyo kahit sa maliit na kapamaraanan. Okay? Doon sa mga gusto makapanood kung paano ako manggamot, kung friend kita sa Facebook mula luma hanggang bago, mapapanood mo. At saka mga activities ko, kawang gawa, mga pagtulong sa kapwa, etc. etc. Pero kung hindi kita friend, puro luma ang mapapanood mo. Okay, mga 2019, 17, 18. Pero pag friend kita, updated ka. No? Lalong-lalo na sa mga, ito ang aking FB account. Ayan. Okay? Yan ang aking FB account. Okay? Pag malala ng kulam naman ng isang tao, yan na. No? Kahit anong padoktor mo, kahit anong dami mo, kahit anong dami ng pera nyo, no? Kahit mayaman ka pa, pag ang sakit mo ay gawa ng itim na kapangyarihan,
Pabalik-balik ka lang sa doktor, negative ang result, hindi malaman, hindi matukoy, pero masama ang pakiramdam mo. O di ba nakakapagtaka? Magandang gabi po, Jen Bahayo. Yan. Thank you for watching. Ang dami pong nanonood ngayon, ano? 67, no? Talaga naman nakakatuwa. Siguro sa tagal nating hindi na wala rito. Miriam Andalesio. Meron po kami kaibigan sa... Pwede naman po kahit nasa sampan kayo ng digdig, ha? Miss Miriam. PM nyo lang po ako. No? Kahit through messenger, malalaman natin kung biktima ka na ng kulam or what, nung barang, elemento man yan. PM nyo lang po ako. Mamaya ako nasasagot yung mga nag-send request, ha? Ang dami nag-send request. Mamaya po, i-accept ko po kayo. Tapusin lang natin yung vlog natin. Magandang gabi din po sa inyo, Miss Jen Bahayo. Ayan, okay? At isa pa, ang malungkot pagka may kulam ang isang tao, hindi mo alam. Hindi mo alam, no? May pera ka, siyempre. Punta ka ng punta sa medical, no? Medical doctor. Tama naman kung tutusin. Siyempre may karamdaman nga eh. Yeah? Pero pagka hindi mo alam na ang sakit mo ay gawa ng itim na kapangyarihan, kandidato ka sa maagang kamatayan. Di ba? Malungkot 'yun kasi maraming namamatay sa kulam. No? Yung nakakalungkot pa ang worst, may mga tao pa rin hindi naniniwala sa kulam. O di ba nasa Biblia? Exodo 22:18, ipinag-uutos pa. Patayin ninyong lahat ang mga babaeng mangkukulam o mga gaway. Ibig sabihin, totoo kulam at inulit sa Deuteronomio. Di ba? O yung mga nag-request ng paad, mamaya ko na po ma-accept, no? Kasi nasa live po tayo. Ayan. At ang pinakamalungkot nito, no? Lalong-lalo, marami na tayong ginamot, no? At lahat ng ginamot natin ay nandito. Hindi naman lahat pala. Mas maraming videos ang hindi naka-upload kumpara doon sa mga naka-upload, no? Kasi may mga private person ay lang i-upload. So, granted naman 'yan, no? Kahit nga mga foreigner ginagamot natin, no? Mga foreigners, no? Kaya lang siyempre mayroon silang request na hindi natin i-upload kaya nagagrant 'yon. Okay? So, balik tayo sa sintomas ng kulam. Pag malala ng kulam ng isang tao, ang sintomas na mararamdaman mo, para ka nang nauubos na kandila. O parang pahina ka ng pahina. May gamot ka naman, medical. 'Di ba? Sapat naman ang pera mo para magpagamot, pero parang walang nangyayari, 'di ba? Kahit anong intake mo ng medical na gamot, parang lalo ka lang nanghihina. O, 'di ba? Kalungkot, no? Kaya I would suggest na magpatingin kayo sa spiritual na mga gamot. Kung may mga gamot yan sa inyo, patingin po kayo. Kung wala naman, ay pwede nyo akong i-PM. Baka po makatulong sa inyo kahit sa maliit na kapamaraanan. No? Sa tagal ng panahon. Baka mamaya ang matagal nyo ng lunas na hinahanap ay may pagkalob sa ng Diyos Ama. At lagi yung tatandaan, no? Napakarami ko na pong ginamot, no? 70% sa ibang bansa, napakarami na. 30% sa Pilipinas, personal, online healing, home service. Pero kahit isa, wala akong napagaling. Para klaro tayo dyan. Bakit nga ba sila gumagaling? Maraming testimonies, no? Sa FB account ko. Kasi kaya sila gumagaling, ang susi ng kagalingan ng isang tao ay ang kalinisan ng kanyang puso at isipan sa pagtawag sa Diyos Ama na sa may gawa na nakikita at hindi nakikita. Kahit anong kapangyarihan pinagkalob sa isang mga gamot, excuse me, kahit anong gawin kong panggagamot sa inyo, kung ikaw mismo na nakakaranas ng kamalasan sa buhay, hindi ka marunong tumawag sa Diyos Ama, hindi ka gagaling. Do you agree? Sa mga agree, pa-heart naman dyan kung agree kayo. Okay, Miss Remy Perance, friends na po tayo KPP. Thank you. Thank you for watching, Miss Remy. Miriam Andolesio. So, how do I pronounce it? Andolesio, no? Ayan. Jen Bahayo. Ayan. Good evening sa inyo at maraming salamat sa panonood ninyo, no? Meron tayong 58 viewers ngayong gabi. Ayan, no? At saka, no? Minsan, may ginamot ako. Makinig kayo maigi. May ginamot ako, inilapit sa akin. Online healing din, no? Nasa taga Cavite yata, yung somewhere in Cavite. 2 years old, pinalakihan dyan. No, pinalaki. So, nagpatingin. Nung nagpatingin, sabi ko, dapat magamot kasi may kulam. Siyempre, takanta yung nanay. 2 years old ang anak niya. Sino raw ang kukulam? Yun ang lumabas sa pagpatingin niya sa akin eh. So, nagpagamot. Nung magpagamot, alam mo kung sinong kumukulam sa kanyang anak na 2 taon? Pinalaki ang tiyan. Ang sarili niyang
O, mamaya, sabihin ko kung sino. Okay, so, sabi ko, bakit kailangan kulamin ang 2 years old na bata? Hindi po ba? Bakit kailangan kulamin? Wala namang kamuwang-muwang yan. Hindi niyo alam na ang kulam ay nagtitrigger, unang-una, sa paghihiganti. Kung kayo ay may atraso sa isang tao, lalo yung mga relasyon na mga hindi na isara, yan, mga nakaraan. Yan, ang sinasabi ko ng aking bibig ay tunay na karanasan natin sa panggagamot. Mga testimony, mga aktual na gamutan na naririnig natin sa gamutan, no? Paghiganti, inggit, no? Hindi ka kaya personal, lalong-lalo na kung hindi ka niya kaya, may kakayahan ka, may pera ka, sila wala, no? Pwede ka nilang ipakulam, no? Nagbabayad sila. Okay? So Remy Peronce, ang mangyayari po yan, talagang gusto nyo, marami nang nag-wish din yan, nag-grant naman, no? Mga galing pang ibang bansa. Like nung December, no? 4 sila, galing ng Hong Kong, nagpunta pa rito. So, depende yan sa will ninyo. Talaga namang, ikikwento ko lang istorya nun. Okay? So, sabi ko sa nanay, magpatingin ka ate. Siyempre, may pera siya, mayaman siya. Hindi siya naniniwala sa kulam. Nakumbinsi ko. At saka ito po ay naka-upload dito sa aking FB account. Ayan, panoorin nyo na lang, no? Kaya hindi tokis yung kwento natin. Totoo, real. No? Real na gamutan yan. Sabi ko sa babae, paggamot ka ate. Siyempre may pera siya, mayaman siya. Hindi siya naniniwala. Pero positive ang anak niya. No? Ngayon sabi ko, kaya siya nagpatingin, kaya ako siya nakumbinsi at saka magpagamot. Gumaling kasi yung anak niya 2 taon. Yan, di ba? Gumaling yung anak niya na pinalaki ang tiyan. So, sabi ko, tanong siya, bakit kailangan ko lang yung anak? Sabi ko, I would suggest, patingin ka. So, nakumbinsi ko, nagpatingin. Positive. Si nanay, no? Si nanay niya. Nanay ng bata, excuse me. No? Sabi ko, nagpagamot, may pera rin siya, pagamot siya. Di ba? Sino ang kumukulam sa aktual na gamutan ang lumabas? Ang sarili niyang tiyahin. Nakakalungkot. Di ba? Yung kaso naman dun sa norte, no, sa La Union. Pinag-aral ang mga anak, pinatayuan ng bahay, no, tinutulungan. Pero alam mo kung sinong kumukulam sa kanya at sa kanyang asawa. Nasa ibang bansa yung mag-asawa, OFW. Ang sarili niyang ate. Nakakalungkot, di ba? Sarili mong dugo, no? Ang kumukulam sa iyo. Nang lihim, tinutulungan mo na. Pinapakain mo na. Pero sinasalbahe ka pala. Napakasakit, hindi po ba? So, yan lamang po ang mga kwentong totoo. At yan ay naka-upload. Pwede nyo panoorin, no? Lahat yan ay legit at real talk. Hindi po yung kwento lamang o nabasa sa isang libro o comics, no? Yan po ito. Kaya kayo, pag kayo ay nakakaranas, no? Lalo-lalo ng asawa nyo, biglang ng lamig. Nakahapon lamang ay napakasaya. No? Parang halos lagi ka nang minumura. No? At lagi nakasigaw sa'yo. Nako, magpatingin na po kayo. Baka biktima na ng gayumang kulam. Yan, di ba? Mahirap ang gayumang kulam. Ang gayumang kulam, ang asawa mo niyan, parang sinisilihan ng puwet pag nasa bahay. Pag tinatawag mo yan, parang bingi. Ang tagal mag-reply. No? Tapos lagi mainit ang ulo. No? At natutulala. Ganon din sa babae. Mapababae o lalaki, ang sintomas ng gayuma ay parehas lang. No? Natutulala yan, parang bingi, laging galit. Wala naman dahilan, konting kibot, galit na sa'yo. So, malala na pag gano'n. Dapat sila magamot. Kaya doon sa mga nagtatanong, sa aking FB account, no? Ito po ang aking FB account. Yan. Baka po makatulong sa inyo kahit sa maliit na kapamaraanan. PM nyo lang po ako. Pero kung meron dyan sa inyo, dyan na kayo magpatingin. No? Alok malalapit. Okay? Bye, sir. Labo na mata ni Kapepe. Besa Romerosa, sir, saan po don't call me sir, no? Just call me Kuya Pepe or Kapepe, no? PM nyo lang po ako, Miss Bosser, sorry. Yan, PM nyo lang ako at sasagutin ko kayo, no? Pwede kayo magpatingin through Messenger, no? PM nyo lang ako para malaman nyo kung paano. Pag positive kayo, pwede kayo magpagamot. Baka po makatulong sa inyo kahit sa malit na kapamaraanan. So, yan po ang ating short live for tonight. Sa tagal nating hindi nakapag-live dito, no? Baka magtampo kayo. Ang topic natin ngayong gabi ay sintomas kung may kulam ng isang tao. Number 1,
ang nakakaranas ka na ng kamalasan sa buhay, hirap na hirap ka magkaroon ng trabaho, samantalang bright ka naman. Di ba? Abot kamay ng trabaho, hindi makuha-kuha. Tapos nasa trabaho ka naman parang laging sablay. No? Tapos parang kahit anong, tsaka tandaan nyo, no? Pagka ang isang tao, mapababae man o lalaki, pag may kulam ka, kahit anong sipag mo, kahit gabi mong araw ang gabi, no? Kahit anong laki ng salary mo, hindi makaipon. Maya't maya ang problema. No? Hindi malaman kung saan napunta yung pera. Di ba? Nalabis na kapagtaka. No? Parang ilang taon ka na sa abroad. 3, 5, 7, 8. Wala pa rin bahay. No? Ang kamalasan parang sunod-sunod lang. No? Kalungkot. Kasi iba, hindi naman talaga naniniwala sa kulam. At yung iba naman, hindi makahanap talaga ng manggagamot espiritual. No? Iba-ibang manggagamot, ha? Iba yung talaga manggamot espiritual. Diba? Iba ang manghihilot, iba ang magtatawas, iba ang katulad namin. At lalong-lalong hindi kami mangkukulam. Lalo na ako, hindi ako yon. Iba ang mangkukulam, iba ang manggagamot. No? Pag sinabi ang isang mangkulam ay nanggagamot, kalokohan yon. Mangkukulam yon. Ang manggagamot ay manggagamot, ang mangkulam ay mangkulam. So magkaiba sila. So okay, so yun muna ang ating unang live, no? Ang pagbabalik ni Kuya Pepe o Ka Pepe. Sisikapin natin na makapag-live ng madalas, no? Nandito ako ngayon sa Bicol region para tuparin ang panata, no? Na 5 taon na pabasa. Pasasalamat sa Diyos at kahilingan at kung anong makayanan natin ay mamamahagi tayo. Hari nawa ay tulungan ako ng Diyos Ama para magampanan ko ang aking tungkulin. At ako pa rin ay patuloy pa rin ng gagamot tulad ng aking sinumpahan sa Diyos Ama na habang buhay. Kaya hindi ako pwedeng diktahan ni naman, no? Basta ako manggagamot. No? Di kahit na at saka sang tatanong kung may bayad ko pati meron para walang paligoy-ligoy. Excuse me, at kapag ay meron din. Yan. Okay, ang gamot, tandaan nyo, ang mga sakit na gawa ng itim na kapangyarihan, kahit anong pagpapagamot mo sa medical na gamutan, pabalik-balik ka lang, negative ang results, hindi matukoy, na nakakapagtaka talaga. Tapos, ay magpagamot sa spiritual. Pag mahina ng katawan, nakahiga na, tsaka sila nagpapagamot. Yan. Hari nawa, hindi pa kayo nakatawid sa tulay ng kamatayan. No? Kasi pag nakatawid kayo ron, nako, mahirap gamutin yan. Maganda magpagamot yung malakas pa, nakakausap pa ng mga gamot, hindi yung ngongo na. Anyways, meron din mga kadahilanan pag may kulam ang isang tao, ang daming harang, ang daming hadlang, no? Daming humaharang niya dahil mahadlang niya para hindi ka makupagamot. So, yan po ang short live for tonight, no? Sintomas na may kulam ang isang tao. Unang-una, ang nakakaranas ng kamalasan sa buhay, no? At pag malala na, ay ang sakit na hindi maintindihan at maaring humantong sa maagang kamatayan kung hindi ito naagapan. Kaya maging maagap kayo, ang pera kinikita yan. Pero ang buhay, hindi na may babalik. No? Kahit ang daming pera mo, pagka ikaw ay pinasok ng itim na kapangyarihan, kulang man yan o barang o sa mga elemento, talaga namang, excuse me, talaga namang lamig kasi dito. No? Talaga namang hihiga at hihiga ka. Okay, so like kong sinasabi, ang susi ng kagalingan ng isang tao ay ang kalinisan ng kanyang puso at isipan sa pagtawag sa Diyos Ama sa may gawa na nakita at hindi nakikita. Okay, sa mga magtatanong, PM nyo lang po ako. Kung may tanong kayo, hari na ay makatulong po sa inyo kahit sa malit na kapaparaanan. At sisikapin ko po na bukas ay makapag-live muli para po dun sa may mga katanungan pa. Okay? O dagdag kalaman, makinig po kay maigi. Iwasan nyo ang inom ng inom, kain ng kain, nabigay ng akala mo'y kaibigan, mabait na katrabaho, no? Kapitbahay, kamag-anak, baka hindi mo alam, may lihim na inggit ugalit sa iyo at nahingahan ito ng itim na kapangyarihan, tatagusin ka ng kulam. Okay, at iwasan nyo rin ang post sa platform ng tunay mong pangalan, ang buo mong kapanganakan at picture mo. Hindi mo alam
isa sa friends list mo may lihim na galit o inggit sa'yo, tatagusin ka ng kulam. Okay? So, Diyos mabalos, no? Diyos mabalos sa Indugawas. Lagi ko sinasabi, huwag makalimot sa Diyos, no? At lagi manalangin. Okay? Anto, Rose, Halop Soliben, Kuya, saan po nakukuha yung laygana sakit? Hindi ko maintindihan, anong klaseng word yan? Laygana. Yan. Dory Gladys good evening din sa inyo. Okay? O kung may tanong kayo, pwede kayo magtanong. Baka sakali ay matulungan kayo sa inyong matagal ng ano. Okay, wala na. Okay, wala na. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sisikapin po natin bukas na makapag-live muli para po dun sa mga hindi pa tayo nakikita o kilala o nakakapakinig, baka po tayo na ang maging tulay. Lagay po. Anong laygay? Laygay. Anong word po ba yan? Ilocano, Bicol, Bisaya, Chabacano, ano ba yan? Tagalogin nyo na lang. No, kasi ang kulam sa Tagalog, sa Bisaya, barang. 'Di ba? O baka uri yan ng kulam at uri ng barang. Marami kasing klase yan. Gen. O natawa si Miss Gen. Excuse me. Okay? At saka tandaan ninyo, no? Ang taong may kulam na sa katawan, o dagdag kaalaman to, mga lihim na ano. Tandaan nyo, ang taong may kulam na sa katawan, pag nakakain niya ang mga prutas at gulay na pampalakas ng kulam o barang o itim na kapangyarihan, lalong lalang yung karamdaman. No? Kaya ang may kulam, may bawal yan na pagkain. No? Kaya lang hindi nila alam, may kawawa naman sila. No? Kawawa naman sila. Okay? So, hanggang sa muli, no? Yung kanina, yung sinabi ko, doon sa mga babae, makinig maigi, no? Kung ikaw ay isang babae na malinis ka sa iyong katawan, o nasa proper hygiene ka, pero nakakaranas ka ng pinapabaho ang ari, magpatingin ka na, baka malala ng kulam mo, hindi mo pa alam. Okay? Lalong-lalo doon sa hindi magkaanak. Yan, no? May ginamot tayo yung sundalo at saka teacher, no? Somewhere in Mindanao. Sa awa ng Diyos, sa tagal, 7 years. Ngayon, malaki na ang kanilang anak. Salamat sa Diyos. No? Ang kaso nun, ang ari nun ay nilalagyan ng basura, no? Basura at saka kahoy. Okay? Anabelia, no? I-PM nyo lang po ako sa FB account ko. Ito po, para ayan po. Miss Miss Ana Belia. Ang labo naman ito ni Kabay pag gabi, ha. Yan. Okay? Okay na? Okay, salamat sa Diyos. Muli, mag-ingat lagi. At huwag makalimot sa Diyos Ama sapagkat siya lamang ang kadlungan ng kaalaman at kagalingan. Wala nang iba. Mabalos. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli.